po. O Diyos, ang iyong Send mo sa akin yung salita ano, ay maging yung tapat PowerPoint po ni sa Pastor. amin lahat. We invite the presence of the Holy Spirit in the midst of us. Kaya po, O Diyos, sa iyo po namin, binabalik ang papuri parangal, mataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Alright, so tayo po'y makakaupo. Ayan. So, kumusta na po kayo? Salamat po sa dalawa. Alright, so ngayong umagang ito, na-excite po ako kasi never been in my life na kasi ano po kasi ako taon-taon nilalagyan ko ng hamon ng aking sarili. Kung meron man akong na-miss last year, 'di ba? Hingin ko pa rin siya by next year. Kung hindi man ibigay ng Diyos sa akin kahapon, that doesn't mean na hindi ko siya hihingin uli. Nakuha niyo po ako? Sa ating Diyos, napakahalaga po ng salitang consistency. Nagpapatuloy. Hindi po tayo nakakaramdam ng kabiguan dahil kung hindi man ito ngayon, baka bukas. Amen po? So dapat hindi po tayo nawawala ng pag-asa. So alam niyo po ba, may kalamangan ang mga namumuhunan sa Diyos. Maganda po yung talakayin po natin ngayon. Ang pamumuhunan ng pagsunod sa Diyos. Or sa English po ay the cost of discipleship. Alam niyo po, hindi sapat, pwede bang lakasan ng konti kasi sumisigaw ako eh. Lakasan mo nga resting ng konti. Hindi po sapat, okay na, hindi po sapat na dumadalo lang tayo. Yes, God is answering your prayer. The question is, are you answering to God? Amen po? Kasi ang Kristyanismo po ay nagpatuloy kasi may mga nagbigay ng buhay. May naglingkod. May umabot. May taong nagsakripisyo dahil ang pasimula po ng Kristyanismo ay ang pag-abot, sakripisyo ng ating Panginoon. So, parang generation through generation at pagkatapos, ngayon ikaw naman yung nakakilala, ano ang gagawin mo ngayon sa pagiging Kristiyano? Amen po? Now, nagpe-pray ako nung nakaraan pang, since nung namatay ang ating senior pastor, sabi ko, Lord, paano na kami? So yes, we were made, pero kailangan ko pa rin ng Lord, bigyan mo ako ng, ano ba yung gagawin namin? Kasi parang, ang laki-laki ng burden ko na sa buong organization, na ito ang gawin. So nalilito ako kung ano ang sakripisyo gagawin. Hihingin ba ng pangyayaring ito, yung iwanan ko ang Metro San Jose para upuan ko yung pinaka-main church or ano yung pwedeng gawin? And then all of the sudden, kahapon, in-invite po ako ng kaibigan kong pastor at imimit daw kami nung aming one of the mentors na ko sa pananampalataya, yung lolo namin sa pananampalataya. Ito po yung tatay niya sa pananampalataya ng ating senior pastor na si Pastor Ramon. Si Pastor Naf Trinidad. Tapos, sabi niya, may imimit kasi tayong at sabi ko sa kanya, Pastor, bakit? Kasi sinama lang ako sabit lang ako Then, talagang pinatawag ko kayo, sabi ni Pastor Rap, para pag-usapan kung ano na yung mga dapat yung gawin at ano na ba yung inyong ginagawa. So, very timely naman po, dumating po yung bisita naming bishops. At yung bisita naming bishop na yon, siya rin yung nagturo sa amin kung saan ito yung huling seminar ng Jesus the Rock of All Ages na hindi nagawa talaga. Huminto lang siya doon sa distribution ng book. So parang lumulokso yung puso ko dahil may mga pangitain ka na nagpapasaya lang sa iyo ay yung mga taong may pangitain din. Makinig po kayo sa akin sasabihin, ano po? Higit pa po ito sa pangangailangan nyo. Kasi ito po yung pangangailangan ng Diyos sa inyo. Sabi naman ng Biblia, kapag inuna natin ang Diyos
ang kanyang pangangailangan sa atin, uunahin rin tayo ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Okay? So, kung inuuna natin ang Diyos, si Lord na bahala sa atin. So, parang ganito po yan eh. Masarap kausap yung mga taong may pareho kang pangarap. May pareho kang prinsipyo. May mga pareho kang mga dinanasa sa buhay na gusto rin nilang pagsumikapan. Amen po? Kaya nga, as we grow matured, habang nagkakaedad po tayo, nasasala po yung nagiging kaibigan natin at katuwang sa mga pangarap natin. Pinipili mo na ngayon yung mga associations meron ka. Dati, nung mga binata ka, patambay-tambay lang, medyo okay lang yon. Pero hanggang nung nagmamature ka, may pamilya ka na, you go from another level. Tapos, pag may pamilya ka na, you go to another level. Pag may apo ka na, you go to another level. Amen po? Now, ang gusto ko pong puntusin po natin dito, si Jesus kasi may business siya. At ang business niya, isa lang. Hinanap ko sa Bible yung iba pang mga ginagawa ng ating Panginoon. Wala akong nakita. At ang tanging mandato at ang kanyang ginawa bilang halimbawa is to make disciple. Dito po, sa pagde-disciple na ito, namuhunan po siya. Listen to this. Jesus, dinisciple niya po yung unang generation. At pagkatapos, na-disciple niya ang mga alagad. Kasama si Paul. That's second generation. So, Jesus, then the disciple, si Paul na lang, si Paul, and then si Paul, si Timothy. And then Timothy is doing disciple the fourth generation. Importante po ang aking sinasabi. Kasi, alam niyo po ba ang kayang abutin ng paglilingkod mo ay ika-4 na henerasyon? Sinabi ng Bible din in the Old Testament, generational, itong si Moises, si Isaac, si Abraham, Isaac, at si Jacob. And then Jacob, doon sa kanyang mga anak. Okay po? So, listen to this. Importante po, at nakikita kong susi lang sa buhay. Alam nyo, medyo nahihirapan ako sabihin ito kasi nga nasa kultura tayo na hindi tayo sanay ng ganito. Pero nakita ko po, susi sa buhay nito, kapag natuto kang mag-disciple and you become a disciple ng ating Panginoon, that's where the life begins. Doon nagsisimula ang buhay. Now, sige po. Alam niyo po ba, ang salitang discipleship ay learner or to learn. At in learning, so ang ginawa ng ating Panginoon para ipasa po ito, meron tinatawag na extremity, yung kasukdulan na ma-impose, maganap, magawa sa buhay po nating lahat, na ikaw ay maglingkod. God will use everything, I say again, everything, para nang sa ganon, ikaw ay hubugin. Nang sa ganon, ikaw ay tawagin. Nang sa ganon, itama ang pananaw mo sa buhay. Now, sa Luke chapter 9 na binanggit po kanina, Luke chapter 9, verse 23 to 26. Babasahin ko lamang po ang mga talatang ito at pagkatapos, pagbubulayan po natin. Ang sabi ganon, sabi niya sa lahat, if anyone will come after me, he must deny himself and take up the cross daily and follow me. Tingnan niyo po yung salitang extreme, kahigtan ng requirements to become a disciple, ng
proseso to become a disciple. Amen. Yes, kumakanta tayo ng malaya, malayang, malaya, malayang sumayaw. Di ba? Malayang gumalaw. Pero God is requiring sa likuran. Nagre-require siya sa likuran ng kalayaan na yun. So ang sabi niya, take up his cross daily and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever lose his life for me will save it. Grabe to, no? Parang, kung papansinin po natin, medyo mabigat yung requirement. Extreme. Okay po. Tapos, kung tatalon po tayo sa Luke chapter 14, verse 25 to 33. Tingnan niyo po ito. A large crowd were traveling with Jesus and turning to them. So, yung mga tao na sumusunod sa Kanya, nilingon ng ating Panginoon. Ang sabi nga nun, ang sino mang nais sumunod sa akin, extreme to does not hate his father and mother. Nabasa niyo ba to? Does not hate his father and mother, wife and children, brother and sister, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Di ba extreme? O grabe namang requirements yan. Lord, paano ko gagawin yan? Yan nga ba talaga ang salitang hinihingi? Yung salitang hate po dyan, ay may katumbas na priority sa original word. So, ibig sabihin, kapag lalapit ka sa ating Panginoon at ang priority mo ay ang magulang mo, ang kapatid mo, na kahit ang iyong sarili, hindi ka pwedeng maging disciple. So, matindi po ang requirements ng disciple. Listen to this. Si Jesus na parito, hindi para mag-Bible study lang. Si Jesus na parito, upang ang mga alagad ay makasalamuha at maipahayag o maipakilala kung ano at sino siya. Ibig sabihin, His life has been offered para po sa mga alagad. Hindi po kasi ang tema ng discipleship o ang pagde-disciple na parang parang paaralan. Hindi po. Ang pagde-disciple ay buhay na ipinapasa mo sa iba. Amen. Okay, makinig po kayo. Importante po ang aking sinasabi kasi nga po, paano ko ba sasabihin? Huwag tayong mag-focus sa mga pagpapala. Huwag tayong mag-focus sa ating mga pangangailangan. Mag-focus po tayo sa pangangailangan ni Lord. At itong pangangailangan ni Lord, ito ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus. Ang maligtas ang marami. Amen po ba? Alright. So alam ko pong napakahirap nito kasi nga yung ating buhay we're laging exclusive. Sabihin mo nga, exclusive. O yan po ang anyo ng buhay meron tayo. Ayaw natin ma-disturb. Ganyan po, may exclusivity. Now, ang church po ngayon, nakakalungkot. Marami pong mga churches ngayon doesn't produce disciple. Maraming churches ngayon doesn't engage sa labas. Ang church ay parang nagiging isolated o parang isang programa na lang sa loob ng church. Maraming churches ngayon nagme-maintain na lang ng church. Pero yung nangangarap sa labas, nangangarap to gather people, nangangarap umabot, napakadalang na po. And I'm saying this kasi may mga kaibigan din ako mga pastor na okay na lang sila ng kanilang pagpapastor, na-enjoy nilang pagpapastor because of yung nakikihalubilo sila kapag may mga meeting and gathering. Wala po ako minamasama doon. Pero may nakakalimutan tong mga kasamahan ko na dapat sila po yung tinutulak ang mga miyembro sa loob ng church, ang mga manggagawa ng church na maglingkod
mag-disciple kasi yun ang sinasabi ng Bible na minandato ng ating Panginoong Jesus sa atin. Go and make. Natatawa, may mga pastor na natatawa kay Resty. Sabi nga ng mga pastor na kasama ko, yung exercise na, yung, ano ba tayo? Tai Chi, wala raw pwedeng ibang magmay-ari. Sinubukan daw nila Pastor Edgar maglagay ng instructor. Sabi nila, walang tama, walang dating. Sabi niya, Pastor, talagang si Brother Resty lang ang nagmamay-ari ng Tai Chi na yon. Kahit sa camp, Taganara, magpapasimula nun, walang dating. Talagang kay Resty lang talaga nakatalagan. Sabi ko naman sa kanila, yun naman ang sinasabi kasi ng Bible. Go and make disciple. Di ba? Sabi ng Bible, go and make disciple. Pero na-produce ko, clown. De, joke lang, Resta. Pero alam niyo po, pag tumayo si Resty, parang wala pa man naman siyang pagpapatawa, may anointing na tatawa ka na eh. Kahit mali-mali English niya, hindi ka magiging linguistic eh. At sasabihin, where's the verb there? Hindi mo siya gaganuin doon. Where's the adjective? Basta may kalayaan siya na tanggap natin. Amen po ba? Hindi kayo na-offend, hindi kayo nagagalit. Ang dami natin teacher dito. Diba? Now, balik na ako dito ha. So, unang nakita ko, eto yung aking mga collective thoughts lang naman. Tinawag ko itong collective thoughts dito sa dalawang verses, sa mga verses, sa bawat chapter na tinignan natin, sa chapter 9 and sa chapter 14. Now, eto po yung aking collective thoughts. Maikli lamang po ako. Handa na po ba kayo? Sino rito yung handang mangibang bansa? Sino rito? Pinatataas ko yung kamay. Sino rito gustong mangibang bansa? Ako, nakataas na. Nauna na ko. Okay. Okay, baba na po. Napansin ko lang, ang pinakamalaking bahagi ng pagtuturo ng ating Panginoon is the word discipleship. Mas higit ang salitang disciple or salitang follow Christ more than the word blessing. Even pag-combine po, mga kapatid, ang salitang langit at impyerno pagsamahin, hindi pa rin hihigit sa bilang ng salitang disciple sa Bible na binanggit ng ating Panginoon. Actually, 269 times binanggit ang salitang disciple more than the word blessing. Bakit? Kasi nga po, importante sa ating Panginoon ang salitang discipleship. Kaya kung nalilito tayo sa pagiging Kristiyano natin, balik tayo doon sa importante sa ating Panginoon. And that's discipleship. Listen to this. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit ba tayo naging Kristiyano? Ito po ang sagot. Why we become Christian? Because we become Christian and we exist to become Christian. Nandito tayo, naging Kristiyano tayo to make disciple. Ulitin ko po, kaya ka na born again, kaya ka naging Kristiyano, ang dahilan niyan is to make disciple. Sabihin mo nga sa iyong katabi, tignan mo sa mata, make disciple. Okay po? Yung salitang Christian, yung the so-called word Christian is only, nabanggit lamang po. 3 times lang na nabanggit. At nabanggit po ang salitang Christian just to introduce the disciple. Ibig sabihin, yung word na Christian ay pang-intro lang sa mga disciple. Oo. Diyan na po ba kayo? Nararamdaman ko na yung preaching. Okay po?
So it only refers to the disciple. Yun yung napansin ko. Nung binalikan ko yung Christian, ito yung ginagamitan. I'm a Christian. I'm a Christian. You're a Christian. So we are Christian. Pero ang tanong, are you disciple? Am I disciple? Are we disciple? Diyan medyo may hanging yung question na parang may ceiling na hindi ka makaangat-angat kahit anong lipad mo hanggang kisame lang. Kasi ang pagiging connotation natin sa pagiging Kristiyano is just to become a Christian, but not to become a disciple. So meron palang parang kulang kapag ang salitang Kristiyano lang. Kasi the very reason kung bakit ka nag-exist, because we are to make disciple. Amen. Okay po. Napansin ko rin, ginugel ko naman ito. Ano ang kabuuan ng New Testament? Sa New Testament, alam niyo, nagulat ako. It's all about disciple. Discipleship. Sabi ko, matindi itong disciple na ito Kasi ang disciple ngayon ay parang bahagi na lang ng programa. Ako, aminado po ako doon. Naging bahagi ng programa ang discipleship. Umaamin po ako kasi kailangan ko talaga ng pagbabago. Ganyan lang naman talaga. Kung gusto mo magbago, aamin ka na nagkamali ka, aamin ka may pagkukulang ka. Pag inamin mo na may pagkukulang ka, then pwedeng magbago yun. Pero if we keep on resisting, ito yung normal. Okay lang ako. Ayoko yung mga pinagagawa ni pastor. Okay lang ako, sa bahay lang ako. Huwag niyo akong istorbuhin. Hindi nga ganun yung pagiging Kristiyano. And I'm sorry na dito ko napunta sa church na ito. Pwede ba, pastor, pa-attend lang kami? Pwede naman sa una kasi you are still learning. Pero as you grow and glow, dapat ang buhay niyan ay paglilingkod. Pastor, wala naman akong panawagan sa pulpit. No. Listen to this. Tuturo ko mamaya bakit hindi mo kailangan ng pulpit to become a disciple. Simple lang. You just offer your life to others. Meaning, paano mo nakilala si Kristo, ikwento mo naman sa iba. Amen? Siguro naman sa kwentuhan, papasa tayo. Nahiya pa rin ako, pastor. Mahihayin ako sa kwentuhan. Oo, wala yata akong kilalang tao mahina sa kwentuhan. Yung kung tahimik yung katabi mo, naku, madaldal yan kapag may tamang tao lang. Amen? Minsan, dyan ako, akala ko na-discern ko halimbawa, sino ba? May mga tao rito na, akala ko tahimik siya. Naku, pastor, ngayon lang yan, nasa harapan mo lang. Pero pag kami-kami yan, mas maingay sa amin yan. Tingnan mo nga yung katabi mo, tahimik ba yan? Konti lang. Okay po. Okay. So, kung the New Testament, ang bagong tipan, it's all about discipleship, how come many people fail to disciple? Bakit marami pa rin nabibigo to make disciple? At yan yung dilemma ko rin, Lord. Kaya kagabi, habang napapaiyak ako kasi sabi ko, Lord, aminado ko, it's one of my failure din. Bakit hindi ko maitulak, hindi ko maituro, hindi namin magawa-gawa? Bakit hindi kami makakawala dito na yung damdamin na okay na kami, total nakakasayaw naman kami. Okay na yung mga manunugtog, total nakakatugtog naman Okay na yung mga technical team, yung mga multimedia, kasi busy naman sila sa gawain sa kanilang mga giftings. Pero ang hinihingi pa rin, kahit baliktarin ko yung Bible, is to make disciple. Make disciple. Make disciple. Gigising na lang ako, make disciple. Ito po talaga ang nagtutulak sa akin. Sabi ko, Lord, I am now for about 50 plus. Tapos pag nag-60 ako, magre-retire ba ako? Na ito lang yung nabot namin. Isang church lang ba ang kaya naming abutin?
Oo. Kaya po mga kapatid, it is an alarm. Alarm na po sa atin pong lahat. Okay. Napansin ko po, nung sinosurvey ko, saan nakapokus ang maraming churches ngayon? Alam niyo kung saan? Pagtatalo-talo sa kanilang differences. Ay kami yung pinakaluma, kaya kami ang pinakatotoo. Nag-ugat ang aming pagkilala mula pa kay Pedro. Dahil si Pedro ang unang pope. Ay hindi, kami ang totoo kasi ang aming panambahan ay napakalinis, sadyang mataas at matulis. Di ba? Yung iba naman, nagka-claim naman, yung mga dumadalaw sa inyo, ay hindi, yung mga mapuputi, gwapo, na nagtatagalog. Tapos sasabihin ganito, ay dumalaw sa amin si Cristo noong panahon at nakausap niya si Smith. Ano, Will Smith ba 'yon? Si Smith. Joseph Smith. Tapos, yung iba naman, hindi, tama yung aming paniniwala kasi bakit? Pangalan pa lang ng aming iglesia ay Jehovah. Lahat sila Jehovah. So ngayon, people are quarreling over their differences. Nakakalungkot. Yung inuutos ng Panginoon, make disciple. Ito yung, di ba? Sa Matthew chapter 28, binili ng ating Panginoon, go and make disciple. Hindi po. Talagang nagtatalo-talo ang mga churches ngayon. Even the born-again churches. Alam niyo po, nakakalungkot. Ang hirap-hirap namin magkaisa. Alam niyo po, bilang ba ng mga born-again churches dito? 100 plus. Ba't pag nagmi-meeting kami, ilan lang kami? Hindi kami magkasundo. Kasi some of them, nabibisi na sa politika. Mga tao ni Mayor. Di ba? Sabi, ba't ganito kami? Sa San Jose, sino na lang talaga yung lumalabas at umaabot? Sino na lang talaga yung nangangarap na mag-Bible study? Although meron naman, not saying na wala. Pero sana sarap nakikita na sama-sama. Kasi nalulungkot lang ako pag during the campus ministry, o pagbibigyan tayo ng high school, ng paaralan natin ito, pastor, mag-campus ministry kayo. Tapos, pag in-invite mo yung mga churches, o ilan manggagawa, pwede mo idala. Minsan yung pastor lang, hindi pa nakukumpleto. Minsan yung manggagawa, present sa una, wala na sa dulo. Amen po? Ang kinikater namin, alam mo yung population ng high school? Ilan ba, Ma'am Jane? 2,600. 2,000. Biro mo yun. Pag binigyan ka pagkakataon na evangelize sila, ipakilala si Kristo, 2,000. Tsaka makakapagsalita ng ganon. Kaya nga sinasabi ko, let's evangelize Metro San Jose, one section at a time. Kasi binibigyan tayo ng opportunity. Kaya nga po mga kapatid, ito yung problema sa discipleship. Churches focus on arguing differences. Okay. Isa pang nakita kong problema yung salitang cheap grace. Cheap grace. Ito po, in English ko lang, pero sa Tagalog nito, ito yung Tagalog nito, nauunawaan naman ako. Pag ginamit mo yung nauunawaan mo naman ako, na hindi mo nauunawaan kung ano ang pinagagawa ng Diyos, that's cheap grace. Cheap, mura. Okay po? Samantalang ang grace is very costly. Napakahalaga ng biyaya ng Diyos na nasusuklian natin ng salitang naintindihan naman ako eh. Amen po? Hinihingi ng Diyos ang katapatan sa atin, sasabihin natin, naintindihan naman ako. Magsisimba ng linggo, busy, pastor, alam mo na, maglilinis ng bahay. That's cheap grace. Available naman ng prayer meeting, kaso hindi pwedeng hindi mapanood si Tanggol. Ay, hindi mo na ako atin kasi iba yung kabanata ngayon, mamamatay si Tanggol.
That's cheap grace. If part of being Christian is to make disciple, listen to this. Discipleship is not optional. Hindi pwede, Kristiyano lang tayo, wala yung apelyido ng salitang Kristiyano. Ano yun? Kristiyanong nagde-disciple. Kristiyanong naglilingkod, nagde-disciple. Hindi po pwede na Kristiyano lang tayo. Mamamatay tayong Kristiyano lang na walang ginawa. Wala naman akong ginawang masama. O wala ka rin ginawang mabuti. What's the difference? Yung namimiss niyo po yung opportunity that God uses you. Alam niyo yung pakiramdam na may mga taong nababago, may mga taong lumalapit sa Diyos because God is using you. Alam niyo yung pakiramdam na yung mga kabataan na talagang na-overwhelm sila sa salita ng Diyos. Sabi nga nung isang estudyante, Pastor, bakit lang kayo nagturo? Di po ba? Kasi nga po, mga kapatid, ito ay opportunity na gamitin po tayo. Kaya nga, mga kapatid, yung opportunity ito nakaka-overwhelm eh. Kasi naalala ko dati sa palengke, may nag-aabot sa akin ng ulam. Sabi ko, Pastor, sa inyo na po ito. Sabi ko, bakit mo ako inaabotan ng ulam? Pastor, kaklase ko si Franco. Estudyante niyo po ako dati. Gusto ko lang ibalik yung mga tinanggap ko noon na hindi nyo pinagkait sa amin. So, yung ma-experience mo yun, yung ma-experience mo yung mga tao na sa Diyos ang kapurihan, na dati walang-wala nung nakausap mo, tapos nakikita mo, nababago buhay nila dahil pinakilala mo lang si Kristo. Yung pamilya na walang direksyon, na dumadaan sa mga matitinding pagsubok, tapos pinakilala mo si Kristo ngayon, bumangon, at pagkatapos bumangon, tumayo, nanindigan. Amen po? We miss the opportunity. Kung hindi tayo magpapagamit sa Panginoon, ano ba ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay? Ano ba ang dahilan kung bakit natin nakilala si Kristo? Kasi nga po, Christianity without disciple is not Christianity at all. Kasi Christ works. And we must work with this salvation. Kaya po, mga kapatid, yung cheap grace na yan, ito ba yung thoughts ko lang sa discipleship. Isa pa po na napansin ko, yung tinatawag na, eto sa panahon natin, hindi ako lalayo, sa panahon natin, yung tinatawag na selfie generation. Yung pag sinabing selfie generation, ito po ang ibig sabihin ng selfie generation. Okay po? So, yan. Yung ganito. Smile po kayo. May nag-chat sa akin. Ay, Pastor, pakipicture na ng church. O, yan na. Okay po. Selfie generation. Pag sinabing selfie generation, ang tanging inaalala lang nila yung sarili nila. Hindi na inaalala yung inaalala ni Kristo. Amen? Kahit gaano ka ka-busy, kahit gaano kalaki ang salary mo, if it is not for Christ's sake, you miss a lot. You miss the big picture of your life. Kasi, di ba napakasarap, malaki sahod mo na nagiging blessing ka sa trabaho niya. Nakikita nila yung favor ni God sa iyo. Hindi mo na-miss yung opportunity ma-sharean yung mga kaibigan mo, kakilala mo, kasama mo sa trabaho. Dahil nag-spend ka ng hours doon, full-time. Instead na full-time lang yon, do it for the God's glory. Pwede naman, sharean yung mga kaibigan mo, paunti-unti. One story at a time. Alam niyo po, ako mahilig ako mag-storya sa opisina namin. Yung, lalapit ako sa mga tao, tapos, alam niyo, may kwentong ganito. Mahilig ako sa ganito.
May kwentong ganito. Tapos, banda dulo, yung mga kwentong may moral values, hindi kwentong pampatawa lang. May moral values. Tapos, nakakasanayan na nila. Kapag susunod yung kwentong yon, lalagyan ko na ng korting verse na hindi nagbabasa ng Bible. Tapos, magiging kaibigan ko na yun, sasamahan, tutulungan sila. Alam niyo yung ginagawa, the nearest and the fastest way to communicate at para magkaroon ka ng mabilis na relasyon sa mga gusto mga sharean, dalawin mo sa bahay niya. Pinupuntahan ko sa bahay. Pag pinuntahan ko sa bahay, minimit ko, kasi mga lalaki yun imimit ko yung mga asawa nila, yung mga anak nila. No, pag maliit yung bata, kakargahin ko, hindi naiya. Sir, ba't nakakayaw naman, sir, di pa naligo yung anak ko. Di, okay lang yan. Alam mo, pag mga ganun kasi, madaling pumasok sa buhay ng mga tao eh. Hindi kayo maarte, yung punta ka sa bahay, Kasi you offer yourselves. Hindi mo inaartehan yung sarili mo just to build a relation sa kanila pong lahat. A selfie generation, ganito po ang nangyayari. Own sake, but not Christ's sake. A selfie generation, ganito rin po. Ang cross, wala na tayong cross pala rin. Ang cross ay nagiging fashion statement na lang. I'm a Christian because I'm wearing Christ's cross. I am a Christian dahil meron akong cross na necklace. I'm a Christian kasi may tattoo akong cross. Passion statement. I'm a Christian kasi pag dumaan ako simbahan, nagaganon ako. Na kahit sa sementeryo, gumagano ka pa rin. Yung kababayan ko, kasama ko trabaho, taga Digos, sinama ko, first time niya sa Manila. Taga Mindanao tayo, nagpatuta, taga Davao. Taga Digos, tapos, mahilig mag-ganon. May malaki, may maliit, may gitna. Dumaan kami ng City Hall ng Maynila. Ganon siya ng ganon. Sabi ko, Brad, hindi yan simbahan, City Hall yan. Natawa siya. Kasi mukhang simbahan yung City Hall. Now, kasi ganito, listen to this, nagiging fashion statement na lang. Well, hindi masama na mag-wear ng mga Word of God as long as wini-wear o sinusuot din natin yung binibili ng Panginoon. Go and make disciple. Sabihin mo nga minsan pa sa iyong katabi, go and make disciple. Dito po sa talatang binasa po natin, ang cross, hindi po fashion statement. Ang cross is a sign ng kahihiyan. Cross is a sign of shame. Cross is a sign of capital punishment. Kasi hindi yung symbol ang importante, kundi yung nailagay sa symbol na yon. At ang kanyang sinasabi, nung nailagay siya doon, go and make disciple. Ang problema, nagiging fashion statement na lang siya. Paano to? Sabi ng talatang binasa po natin, kunin ang kanyang krus at pasanin. Pick up his cross and follow me. So, extreme po ang ating pinag-usapan. Kaya nga, teka muna, Lord, kung ang cross ay hindi fashion statement, kung ang cross is a sign of shame, ang kahiyan, is a sign of punishment, ba't kukunin ko yung cross? Now, ito po yung sinasabi ng Panginoon. Tayo ay makikibahagi sa kanyang karanasan. Makikibahagi sa kanyang kahihiyan. So, meaning to say, dahil susunod ka sa Panginoon, kahit may problema, susunod ka sa Panginoon pa rin. Kahit walang pagkain, susunod ka pa rin sa Panginoon. Tingin kayo sa akin. Kahit walang pera, susunod pa rin. Amen po. Kasi yun po, yung cross, dadamputin mo talaga yun. Hindi pwedeng, naalala ko yung kwento. May isang manginginom, tumugon doon sa
panaginip niya, literal na, sabi ni Kristo sa kanya, sumunod ka sa akin, pagkatapos, pasanin mo ang iyong krus. Di, pumili siya nung una. Eto, parang magpalakas kay Jesus. Pumili nung medyo malaki-laki. Habang sumusunod siya sa ating Panginoon, nahihirapan, nabibigatan. Ang ginawa niya, karpintero pala itong manginginom na ito. Nilalagaro yung krus. Nababawasan, gumagang, may krus pa rin. Tapos, mamaya, pag nabibigatan na lalagariin niya, mababawasan na naman. Tapos, pagdating nung dulo, sabi ni Kristo, ayan, yung krus ko, ginawa kong tulay, nakatawid ako sa kabila. Yung krus mo, ilatag mo, gawin mong tulay para makarating ka sa kabila. Paano yung pinagbabawasan na hindi nakatawid ngayon. So, minsan, ganito po, illustration ko lamang po yun, na tayo, gusto natin ang buhay, dating sa ating Panginoon, akala natin, pag tayo na born again, puro hallelujah lang. Simba uwi. Tagatanawan, tanaw lang. Hindi po ganoon ang Kristiyano. Ang sinasabi po ng talata, sa mga panahon na may pagsubok at sinusubok ka, sumusunod ka pa rin ba sa Panginoon? Kasi yun po yung hinahanap ng Panginoon sa atin. Hindi selfish generation, but for Christ's sake, alang-alang sa Panginoon. Susunod pa rin ako. Kahit ba may karamdaman, susunod ka pa rin. Yes. Kasi nga po, mga kapatid, napaka-importante sa ating Panginoon to pick up that cross. Ang sabi ng salita, daily. Sabihin mo nga, araw-araw. Diba? Kumakanta tayo, araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan. Diba? Totoo naman po yun. When you pick up your cross, at pagkatapos napagod ka, kayo naman, ano ba naman yun, pastor, ang hirap talaga. May sinabi si Lord, Matthew 11:28, sa mga napapagod, nabibigatan. Ang sabi ni Lord, halika kayo. Diba? Halika kayo. Sabi nga doon, bibigyan kita ng kapahingahan. Okay? So, ibig sabihin, yung cross ngayon, minsan dadaan ka talaga na shame, kahiyan, on a daily basis. Yung nga nagre-reklamo rito, pastor, ganito, dapat ganito buhay ko. Nung nag-Kristiyano ko, bakit parang sunod-sunod yung mga pagsubok? Mga kapatid, kahit hindi ka Kristiyano, nakalinya na yan. Bakit ganun, pastor? Alam mo, sakit. Putol yung kuryente, putol yung tubig, putol yung internet. Kung kailan naglingkod ako sa Panginoon. Mga kapatid, walang kinalaman ang paglilingkod mo sa putol ng Meralco mo. Yan ay talagang obligasyon na binabayaran buwan-buwan. Huwag mong isisi yan sa Panginoon. Hindi mo nakikita, kaya ka tinawag ng Panginoon sa gitna ng mga pagsubok ay para hindi para turuan kang lumangoy sa dagat ng pagsubok, kundi turuan ka ni Lord lumakad sa ibabaw ng pagsubok. Amen po? Okay po? Now, so, to shame daily, to die daily, saying no to sin daily, that's the cross. Halimbawa po, ano po? Ikaw ay niyayakag ng mga kumpare mo na magbisyo uli. Pero ikaw, namatay ka na sa cross Marunong ka nang tumanggi ngayon, and that's the cross. You cross the border, you cross the temptation, and that's your cross. Araw-araw, sabi po ng Biblia. And then, following Jesus daily. Dati hindi ka na marunong manalangin, ngayon nagpe-pray ka na. That's the cross. Dati hindi ka pala simba, ngayon nagsisimba ka na. That's your cross. Daily, on a daily basis. Kaya po, mga kapatid, sinabi ng Bible, pick up your cross, pasanin mo ito araw-araw, on a daily basis. Okay. Now, sabi ko po kanina, I use the word extreme. Ang dulo po kasi ng cross is death. Di nyo po ba napansin? Ang dulo ng krus ng ating Panginoong Yesus ay kamatayan. Ang dulo ng pagsunod ng mga alagad ay kamatayan.
Kaya nga mga kapatid, ang tanong dito, are you willing to die serving the Lord? Knowing Christ? Di po ba? Kasi napakahalaga po, kung sinasabi ng Panginoon, kunin mo ang krus mo at pasanin, sumunod ka sa akin. Ito yung salitang ginagamit namin dati nila Restina, patay kung patay. Kumbaga parang sa akin po, sa akin lang sa akin lang. Alam ko sa ginagawa ko sa Panginoon, ang dulo nito kamatayan. Lahat naman talaga mamamatay. So I'd rather die following Christ, carrying the cross. Amen? Huwag kayong matakot sa kamatayan kasi bubuhayin naman tayo ng Panginoon. May pangako sa Biblia na one day, magkikita-kita rin po tayo ron Kailangan ng langit yung pagsamba mo sa langit. Hindi dito. Yung pagsamba mo sa langit na doon, actual talaga mong gagawin. Actual kang papalakpak doon. Yung dito, training lang yan. Sabi mo sa ikatbe, training lang yan. Kaya kung sasayaw kayo sa training, galingan nyo na kagad. Amen. May nakita ko sa Facebook, yung, it's a celebration. Galingan nyo Kung sino man kayo, galingan nyo. Wala akong tutukuyin. Nararamdaman yun. Amen po? Dito pa lang sa lupa, galingan na natin. Sabi nga nila practice makes perfect. O practice, ayusin natin. Kasi pagdating ng langit, it's a grand celebration. Amen po? Parang ganito, gusto kong maramdaman po natin. Wala pa man yung langit, pero ngayon pa lang nararamdaman na natin yung langit. Sa biling ni Lord. Di ba? Yung langit talaga, mga nanay, di ba langit yung nagbibigay ng sahod yung isa mong anak? Nagbibigay ng sahod yung ikalawa mong anak. Nagbibigay ng sahod yung ikatlo mong anak. Nagbibigay ng sahod yung asawa mo. Langit yun, di ba? Bakit sila nagbibigay? Na-born again sila lahat Natuto silang magmahal sa magulang. Pinag-aagawan ka ngayon, ma, dito ka naman tumira sa bahay. O, ma, pasyal ka naman sa ganito. Pa, ganito naman. Di ba langit yun? Tapos, ano ba yung langit? Yung asawa mo manginginom, abay, na-born again. Grabe naman yung pag-aasikaso sa'yo, parang prinsesa ka. Di ba langit yun? Pagbigay ng sahod kasama payslip, langit yun, di ba? Uso pa ba yun, pastor? Uso ngayon yung pera mo, pera ko, pera ko, pera mo. Di ba langit yun? Makita mo yung mga anak mo magagalang, nakita mo nagpe-pray, langit yun. Di ba langit yung, hindi man masarap yung ulam nyo, pero wala kayong karamdaman lahat. Langit yun. Di ba? Kaya po mga kapatid, ang gusto ng ating Panginoon, take the cross. Kasi kahit ang dulo nito kamatayan, as long as you were with Jesus, you can follow. You can walk through the storm. You can follow. Walang ahadang bakit ang sinusunod mo si Kristo. Bago ka pa man pumunta sa papupuntahan mo, nadaanan na yon ng ating Panginoon. He will prepare a way where there seems to be no way. Because God is good all the time. All your time, God will be good. Okay? Kaya po mga kapatid, so pag sinabi po nating selfie generation, siguro itong dapat mapag-usapan din natin yung, even though ang end nito ay death, pero ang Lord ay nag-o-offer ng tinatawag na costly grace. Kanina, cheap grace, ngayon, costly grace. Isang mahalaga at importante ang biyaya po ng Panginoon. Okay po. Pag sinabi natin costly grace, it costs because it calls to disciple. Bakit po? Napakamahal ng biyaya ng Diyos. Kasi alam niyo po yung salitang grace, yung hindi ka naman karapat-dapat, pero pinagindapat ka. Hindi ka naman entitled para sa bagay nun, pero binigyan ka ng karapatan. Di ba sabi ng Bible, hindi na tayo tinuturing na kaibigan, kundi tinuturing na tayo mga anak.
Hindi na tayo tinuturing na kaaway, kundi tinuturing na tayong kaibigan. That's entitlement. Hindi tayo dati anak ng Diyos, ngayon anak na tayo ng Lord. Now, kahit anak ka na ng Lord, kung hindi mo gagamitin yung title na yan, yung karapatan na yan, hindi mahalata na ikaw ay anak ni Lord. Parang ganito lang, halimbawa, si Kaykay, pag gumingi sa akin si Kaykay, Wawod, I want Jollibee. Siyempre, si Lolo, alam niya, ang apo ko kasi magaling eh. Minsan hindi niya hingan yung tatay niya, hindi niya hingan yung nanay niya, hindi niya hingan yung lola niya. Pero hindi ako nakakawala sa senaryo. Hihingan talaga ako. Kasi alam na may kahinaan si Lolo. At yan yung apo. Pag sinabi ng apo, I want Jollibee. Naku mga kapatid, yung manibela biglang lumiliko sa, lalo na yung para approaching ka. Kaya pala, nag-research ako, ba't ganito yung mga bata? Alam yung direction kung saan yung Jollibee. Kaya pala, tinaas ng Jollibee yung kanilang signage. Para malayo pa lang tanaw na ng mga anak. Kasi pag ang mga bata nakasakay sa kutsi, hanggang dito lang yung kanilang natatanaw. Pero pag tinaas nila yung signage, kahit ayaw na ng magulang ng chicken, mapapakain ng chicken kahit araw-araw dahil dun sa apo o anak na natanaw yung signage. Di ba napapansin? Yung mga signage nila pinagtataasan. That's the purpose. Mas mataas, mas malaki yung range ng pwedeng matanaw ito. Amen po? Amen po ba? Kaya pati birthday celebration ngayon sa McDonald's na rin ginagawa, saka sa Jollibee, kasi natatanaw nila. Magulang na nakakatanaw. Kaya po mga kapatid, listen to this. Costly grace because God calls to disciple. Pinaging dapat tayong tawaging maglingkod. Kung paglilingkod lang, mas magaling yung mga engineer sa DPWH. Mas matatalino sila. Kaso hindi nga pang disciple yun eh. Hindi ko naman sinasabing masama yung engineer. But then again, mga kapatid, bakit ka tinawag ng Diyos? Bakit ka pinili ng Panginoon? We are nobody. Yes, we are nobody. Wala tayo eh. Pero dahil tinawag tayo ng Panginoon, now we can become somebody. Amen po? Somebody ka na ngayon. Sabi mo nga sa ingat, somebody ka na. Yung ka-meeting ko po kahapon, 2 yon, milyonaryo po yung 2 yon. Yung parang, ang sarap ng, tapos sabi sa kanya, Pastor, Bishop, bakit nyo kami tinawag? Parang nahiya ako, kasi sa patotoo nila sa ministry, grabe rin naman. So sabi nilang gano'n, hindi, wala, gusto lang namin maka-fellowship kayo. Sabi ko, grabe, nakakataba ng puso. Isa lang akong simpleng manggagawa, ulirang manggagawa nagbabayad ng buwis. I'm just an ordinary guy. Pero they find something extraordinary in me. Ako rin po, ganun. Sa tingin niyo kayo ay ordinaryo, pero ang tingin ko, hindi. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, tama ng pagkukunwaring mahirap. Panahon na yumaman ka. Tagal na nating nagkukunwari. Ano po? Okay po, mga kapatid. Grace because it calls to follow. Biyaya ng Diyos, tawagin ka. Another biyaya, sumunod ka. Hindi lahat binibigyan ng pagkakataong sumunod. Pero ikaw, binigyan ng pagkakataon, nandito ka ngayon, nakirinig mo ang sinasabi ng salita ng Diyos, pick up your cross, pasanin mo ang cross, at pagkatapos, follow me. That's another blessing. Binigyan ka ng karapatang sumunod. Kung sinabi na, pick up your cross, at pagkatapos, bahala ka na. Pero blessing po siya, kaya ko po tinawag na costly grace because Christ on that cross died for you. And hindi mo na kailangan ngayon mapako sa krus dahil siya na ang mismo ang napako sa krus para sa iyo. Sabihin mo nga sa iyo katabi, para sa iyo yun. Okay? Now, talon po ako sa chapter 14 na binasa po natin kanina.
May nakita po ako rito na medyo kakaiba. Di po ba? Because literally, we're trying to save ourselves. Madalas, inililigtas natin ang sarili, bumibili tayo ng mga mamahaling gamot, mga mamahaling pundasyon para maggumanda ang ating kaawrahan. Di po ba? So, typically mga kapatid, parang kakaiba yata dun sa nire-required ni Lord. Sabi ganon, if you lose your life for my sake, you will gain life. But if you commit that life para sa iyo, you will lose that life. So sa Tagalog po, kapag ang buhay na yan ay ibinigay mo sa Panginoon sa pagsunod, and you will have the life. Pero pag ipinagkait mo yan sa Panginoon, you will lose the life. Ay, totoo po talaga. Na kapag ang buhay na yan binigay mo sa Panginoon, hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Hindi papayag ang Diyos na hindi ka niya ingatan. Kung ang kwento mo nakatakda ng ganito, pero dahil tumawag ka sa Panginoon, nagbabago po yung mga pangyayari dahil sa Panginoon na sinundan mo. At that's one of the privilege kapag ang buhay na meron ka, binigay mo sa Panginoon. Akala ng lahat, ang buhay, dahil naglingkod ako sa Panginoon, mapapariwara kami dahil sabi ng isang elder sa akin, basta nagpastor ka, tapos 5 anak mo. Yung mga kamag-anak ko, nakain ni Gary? Bakit nagpastor? Di ba? So, parang nanghinayang yung mga tiyo ko, dapat tapusin niya na lang yung kanyang kursong arkitekto para makapaghanap buhay siya, magkaroon siya ng magandang hanap buhay. May mga frustration na nakita sa kanila. At ako, kilala ko tatay ko. Frustrated siya na makatapos ako at the same time, manahin ko yung talent niya. Magaling po kasi designer at manggagawa ng sapatos ang tatay ko. Yung mga matatagal na taga San Jose, naalala nyo, may repera ng sapatos pag bababa ka ng istasyon ng tren, dyan sa kanto, sa bahay namin, may repera ng sapatos dyan. Tatay ko po may-ari nun. Tinrain ako gumawa ng sapatos doon. Siguro kung malalaman niya na nagpastor ako, magagalit yun. Hindi papayag yun. Pero, hindi niya nakita at hindi niya alam marahil. Hindi niya alam niya, may potential ako. Pero namatay na kasi siya kaagad eh. At nagawa ko yung nagawa niya. At higit ko pang nagawa yung nagawa niya. At higit pa doon, tinawag ako ng Diyos. Ito yung bagay na marahil ayaw niya, pero ito yung ginusto ng Diyos. At dahil ito yung ginawa ng Diyos sa akin, na bago pamilya namin. Hindi lang pamilya namin, na bago lahi namin. Hindi lang lahi namin, na bago komunidad namin. Bakit? Kasi nga, akala ko, pag ang buhay na yun ay para sa iyo lang, you will have the life so-called. Pero nung ipaglingkod ko po ang buhay na ito, grabe po, as in grabe. Kahit yung biyanan ko na ayaw sana sa akin, dahil ayaw nga ng pastor. Pero ngayon nakakilala sa Panginoon. If we lose your life for Jesus, if you gave your life for Jesus, He will save your life. Ganun kasimple yun. Pag binigay mo sa Panginoon, pag hinayaan mo sa Panginoon, si Lord ang magliligtas ng buhay na yan. Amen po. Huwag kayong matakot ipaglingkod ang buhay na yan. Huwag kayong matakot na kahit nagtatrabaho kayo, ipaglilingkod yung buhay na yan. Akala ko yung pag-share ko ng salita ng Diyos sa kumpanya namin, magiging demerit sa akin. Yung lugi talaga, hindi ako matutulog ng tanghali kasi magba-Bible study ako sa kantin eh. Yung mga kasama ko lang, kuyari, pakakainin ko tapos mag-share na ako habang kumakain kami. Akala ko, pagagalitan ako kasi nag-share ako sa mga engineer, nag-share ako sa mga, kahit sa boss ko, nagpapakilala ako kay Kristo. Kasi nandun na rin lang ako, tapos wala naman akong ginagawa sa trabaho. I might as well na, gawin ko na yung paglilingkod kasi nagawa ko naman lahat ng trabaho. At higit doon, mga kapatid, nung ginagawa ko yun, binibigyan ako ng wisdom ni Lord. Nagiging apple of the eye ako ng kumpanya. Doon ako nagtataka, paano ko nagagawa yun sa bagay niyon? Because God give me wisdom. Bakit nung mga pagkakataon na ganon?
May malaking problema yung kumpanya. God challenges me. Sabi niya, anak, tumalong ka dyan sa problemang yan. Sabi ko, problema yan. Paano ko matanggal ako dyan? Sumablay na yung kumpanya. Walang gustong sumausaw sa problemang yon. Walang mawawala sa iyo kung subukan mo. That's the word that I received. Tinignan ko nga, naku, malaki nga problema ng kumpanya namin. Sasablay talaga yung kumpanya namin. At pwedeng sumablay yung isang planta sa kabila. Then God gave me wisdom. I cry out to God. And nakipag-bargain ako sa Lord. Sabi ko, Lord, alang-alang sa paglilingkod, sa lingkod mo, bigyan mo ko ng karunungan paano i-address itong problema namin. Kasi lulubog kaming lahat. Then, eto na po. Binigyan ako ng karunungan ng Panginoon. Gumawa ako ng mga sample prototype. Tapos gumawa ako ng isang sistema ng flow, ng work. Tapos tapos wala pa binibigay sa akin ng magagaling na tao. Ang ginawa ko, mga bagong tao. Tama-tama naman. Kapag bagong tao, ang sisipag niyan, mga bagong sa kumpanya, kaysa sa mga matatagal na. Di ba, mga taga-HR? Pag mga matatagal na, ang hirap mo yung manobra. Pero pag mga bago, kahit anong utos gawin mo dyan. And then I found God's favor in God's eyes, the favor. Bakit? Nakakapatid, na-address po yung problema. Yung timeline po namin na 15 days, natapos namin ng 12 days. Tapos, nung nakita na, parang tingin ko, lugi ako doon kasi ako yung naiiwan sa planta, just addressing the problem. Biglang kinausap ako nung hapon, sabi niya, Gary, I want to bring you to Japan. Ha? 1 year pa lang ako sa kumpanya, dadali mo na ako ng Japan. Siyempre, ano sasagot ko? Yes, sir. Yes, sir. Alam kong sa lahat ng mga sakripisyong ginagawa ko, hindi papayag ang Diyos na hindi Kanya pagpalain. Amen po. Nakarating ako ng Japan. Pagbalik ko sa kumpanya, na-promote ako. 2 naging sahod ko. Sahod galing Japan, saka sahod dito sa Pilipinas. Pagkatapos, mga kapatid, the rest is history. Mga kapatid ko, akala natin kapag naglingkod ka, may kalugihan ka. Akala nyo yung maliit na nene dati na si Sophia, yung kanyang mga pagsayaw-sayaw noon, baliwala lang yon. May video pa nga yun sumasayaw sila GJ, sila Sophia, naalala nyo yun, yung sayaw na yon? Yung tanan, tang, 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 tanang, tang, di mga ngamba. Ayaw nyo, misa pakita ko yung picture kung sino sila dati. Ayaw nilang panood yun Pero may kopya tayo nun. Yung kanilang pagsayaw-sayaw na yun, akala nyo nabaliwala. Hindi, may pinaglagyan sila sa Panginoon. Amen po! Andiyan pa po ba kayo? Okay, last. Tapos na ako. It's not about dying, but it's giving up relationship. Mga kapatid, Jesus called us into a full devotion. Bakit gano'n yung mga extreme yung requirements? Kasi para kay Jesus, ang disciple, ganito ka-importante. It requires, mga ngailangan po, ng isang malalim at hustong debosyon sa ating Panginoon. If you cannot follow, because ganito po ang aking na-obserban, kung hindi mo kayang masunod ngayon si Kristo, hindi mo siya kayang sundin bukas. Makinig po kayo. Kung hindi mo kayang maglingkod ngayon, hindi mo kayang maglingkod bukas sa susunod. Kasi kailan ang paglilingkod? Whenever you heed the call or you hear the call, take heed of the call. Pag narinig natin ang panawagan at tinatawag ka ng Diyos sa larangan ng anong paglilingkod ba ang gagawin ko, Pastor? Ang Lord ang maglalagay sa iyo noon. Magugulat ka, may mga kaibigan darating sa bahay mo, sa buhay mo, at pagkatapos, bakit ba nakipagkwentuhan to sa akin? Kasi yung karanasan mo ay magiging ginto sa Kanya kapag naikwento mo yon. Yung nakilala mo, si Kristo ay magiging hari sa Kanya kapag naipakilala mo yung hari na naging hari mo. At balang araw, yung pamilyang noon maliligtas. Yung pamilya noon maglilingkod sa Panginoon. And their generation will be saved. Diba? It's a privilege na gamitin po tayo ng ganoon ng ating Panginoon.
following with wrong reason ay hindi po katanggap-tanggap sa Diyos. Isa lamang po ang dahilan, yung dahilan na hinihingi ng Diyos. Take your cross and follow Him. Walang shortcut. Akala kasi natin, ang pagiging Kristiyano ay nakahiga ka sa malambot na kama, na magiging ayon ang lahat. Hindi po. Kaya ka, listen to this, importante po ako sasabihin, kaya ka tinatawag ng Diyos. Pansinin niyo po ito, nangyari ito sa iba. Kaya ka tinawag ng Diyos as early as if today. Kasi may mga pagsubok kang dadaanan na hindi mo kakayanin kapag hindi ka na born again. Yes! Pero salamat sa Panginoon, yung kanyang pagliligtas, yung kanyang timing, ang timing sa Panginoon ay perfect. Hindi late, hindi delay, but His timing is always perfect. Kaya nga po mga kapatid, following Jesus is carrying the cross. Wala pang iba. Pwede kang tumanggi ngayon na ang buhay na yan ay pagdamot mo. Sa anong paraan ba gusto mo makatagpo ang Panginoon? Marami akong pwedeng ikwento sa iyo na mga tumanggi na maglingkod, na mga tumanggi at tanggihan ng Panginoon. Hindi ko po hiningi sa Diyos na maging ganun sila. Pero, alam niyo po, mabiyaya na lang talaga ang Panginoon, sinave niya tayo. Mabiyaya na lang ang Diyos, niligtas niya tayo. Dahil sa Bible po, laging may kahatulan kapag hindi mo sinunod ang Panginoon. May hangganan ang lahat ng kasamaan. May hangganan ang lahat ng pagtalikod. Kaya ang tanong, ano yung conviction meron ka? Nagpapakapagod tayo sa trabaho natin, tapos umaangal po tayo, hindi sa trabaho, umaangal tayo sa ministry meron tayo. Nagrereklamo tayo sa minsan kawalan, nakakalimutan mo yung mahabang panahon na nagkaroon ka sa tulong ng Diyos. Nagrereklamo tayo sa sakit na meron tayo ngayon, samantalang napakalaki ng himala na nangyari sa iyo, na sukat maligtas ka sa karamdaman na yon. Iniwan ka ng lahat at tingin mo, iniwan ka na nga ng lahat. Pero hindi mo nakikita na hindi ka iniiwan ng Diyos. Alam niyo po, walang intensyon ng Panginoon kundi abutin ka. At ang tanging paraan para maabot ka ay pumasan ka ng krus at maglingkod sa Kanya. Di ko alam kung anong pinangungusap ng Diyos sa paglilingkod sa iyo. Meron po rito hindi nakakahawak ng mic sa pulpit. Pero galing niya mag-invite. Galing niya mag-share. Nagkikwento siya ng kanyang buhay na kung saan ang Diyos ang dahilan para makakilala rin sila sa Panginoon. Meron po rito, hindi naman nasisweldohan. Pero sila minsan na mga pinakamaaga, masaya silang pumupunta rito sa church. Kaya niyo bang bayaran yung saya ng mga taong yon? Wala pong sapat na amount. Bakit maraming taong they are willing to sacrifice so many things? Yung mga nagtatrabaho natin panggabi, meron pa nga rito galing trabaho eh. Hindi pa nakakatulog. Pero pupunta muna dito at maglilingkod sa Panginoon. Mamaya na yung tulog after ng church. Extend nila ang kanilang oras for about another 6 hours just to be with us. That's the cross. Bakit may mga kabisihan po tayo pero inuna natin ang Panginoon? That's the cross. Alam nyo, last word. Sabi ko po kanina, ang end ng cross is death. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo, ang end ng cross ay resurrection. Ang end ng cross is life. Ang end ng cross is salvation.
Ang end ng cross ay pagpapatawad sa lahat ng ating mga kamalian. Amen? Kaya po, gawin natin po, mga kapatid, sa Panginoon. At hingin po natin sa Kanya yung apoy ng Diyos sa atin. Lord, I want the fire of service. Meron po rito, hinahanap niya yung apoy nung una niyang nakilala si Lord. Meron po rito. May longing siya, Lord, I want that fire. I want that fire to fill up again. Okay po. Hindi nyo na po kailangang tumayo. Binabasa po ako sa Bible. Sabi ni Yahweh kay Moises, dadaan ako, takpan mo ang iyong muka. Takpan mo ang iyong muka, dadaan ako. Ganito po ang ginawa ni Moises. That's the time na nakita ni Moises yung kanyang mga pagkakamali, pagkukulang. That's the time na nakita ni Moises yung kanyang pagtalikod sa ating Panginoon. Tinakpan niya yung kanyang muka in shame at kinausap siya ng Diyos. Si Pedro po, nakahuli ng maraming isda si Pedro. Anong meron kay Pedro? Bakit niya nag-decide siya na iwanan yung maraming huli ng isda at sumunod kay Kristo? Pwede siyang sumunod kay Kristo kasi marami siyang nahuli kung material ang kanyang titignan. Pero alam niyo po ba mga kapatid? Kaya iniwan ni Pedro ang bangka na maraming isda. Kasi nakita ni Pedro, yung pinoproblema niya, isang salita lang ng susundan niya. Oh, hindi niyo ako na-gets. Yung pinoproblema niya is just one promise pag sumunod siya. Mga kapatid, I'll tell you the truth. You are just one promise away sa mga hinihingi mo. Just one promise. Hingi natin sa Panginoon, Lord, pahingin ng isang pangako. Isang pangako. Ngayon, ganito po gagawin natin. Takpan mo ang iyong muka, lumuko ka, at haharanahin natin ang Panginoon. Gusto ko pong mag-realize kayo dyan sa inyong kinaupuan. Kausapin mo ang Panginoon. Sabi ng Bible, halikayo at magliwanagan tayo. Magliwanagan tayo. Sabi rin ng Bible, kung ipapayag ng iyong labi ang iyong mga kasalanan, siya ay sakdal, tapat na tayo patawaran at linisin sa lahat ng ating karumihan. Sabi rin po ng Romans, if you offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, holy and acceptable, this is your spiritual act of worship. Come on, hallelujah. Kausapin natin ang ating Panginoon, makipagliwanagan ka. Diyan sa iyong kinaupuan, huwag mong tignan niya, katabi mo kasi hindi ka naman pinanonood. Siya rin po ay lumalapit sa Diyos sa oras na ito. Come on, kausapin po natin ang Panginoon. Hindi mo na kailangan lumapit kasi diyan pa lang makikipag-usap na si Lord sa iyo. On. Kung may nangihingi ka ng tawad, ihingi mo ng tawad. Napakaaga pa po. Punuin mo. Hallelujah. Banal na apoy ng Diyos. Come on, ask God, Lord, I need the fire. I need the fire. Consume my sacrifices. Consume my praise. Banal